11:00 na ng gabi. Tulog na sina Ricardo at Elena. Si Harold ay gising pa. Nag-work sa home office niya habang si Gail naman ay nasa kanyang kwarto na nasa ground floor kasama ang ibang domestic staff. Biglang may malakas na kalabog na narinig mula sa likod ng mansyon. Sumunod ang tunog ng basag na salamin. Agad na napabangon si Harold. Alam niyang hindi ito ordinaryong nakawan. Alam niyang maaaring may koneksyon ito sa Sandoval. Mabilis siyang lumabas sa office at tinawagan ng security guards pero wala siyang naririnig na sagot. Alam niyang may masamang nangyari. Samantala narinig naman ni Gail ang kalabog. Nag-iisa siya sa kwarto pero hindi siya natakot. Ang una niyang naisip ay si Harold. Agad namang lumabas si Gail ng kwarto at nakita ang dalawang lalaking nakasuot ng bonnet. Umakyat sa hagdan patungo sa second floor kung nasaan ang kwarto ni Harold. Sino yan? Huwag kayong umakyat! Sigaw ni Gail kahit nanginginig ang boses. Hindi niya pinansin ang lalaki. Ang target na ay si Harold. Walang pag-aalinlangan na pumunta si Gail sa kusina at dinampot ang pinakamalaking kawali na nakita niya. Tumaas siya pataas para protektahan si Harold. Si Harold naman sa kabilang banda ay pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang para siguraduhing ligtas sila. Wala siyang ibang nagawa kung hindi gisingin ang mga ito at saka balaan. Pa, magtago kayo, may pumasok sa bahay. Nang makita ng dalawang lalaki si Harold, agad silang lumapit. May hawak silang mga pamalo. Ikaw ba si Harold de la Vega? Sumama ka sa amin. Wala kang papatungan ng kamay. Sigaw ng isa. Nag-away si Harold at ang dalawang lalaki. Kahit sanay siya sa gym, dalawa sila at may pamalo pa. Halos mabalian si Harold na magsimula ng mga ito na atakayin siya. Nang akmang hahampasin na si Harold ng pamalo sa ulo, biglang dumating si Gail. Wag! Malamig na at may kakaibang amoy ng kape, street food at mamahaling pabango ang hangin sa New York City. Pero para kay Harold de la Vega, ang anak ng pinakamayaman at pinaka-impluensyal ng pamilya sa industriya ng real estate sa Maynila, ang amoy na iyon ay simula pa lang ng isa na namang gabi ng walang kabuluhang kaligayahan. Nakaupo siya ngayon sa isang exclusive na bar sa Manhattan. Hindi kasama ang mga kaibigan, kundi kasama ang isa namang babaeng bago lang niyang nakilala. Siya si Harold. Gwapo, mayaman, mayabang. At higit sa lahat, kilalang kilala sa tawag na playboy o babaero. Hindi siya nagtatagal sa iisang babae. Kumbaga, meron siyang flavor of the week. Minsan nga ay flavor of the day pa. Ang babae sa tabi niya ay si Chelsea. Isang model na taga Brooklyn. Maganda, matangkad, at mukhang interesado sa credit card ni Harold. So, Harold, you've been living here in New York for 3 years na, right? Wala ka pa rin bang balak umuwi ng Manila? Tanong ni Chelsea habang hinahawakan ng braso ni Harold na may designer na relo. Ngumiti ng tipid si Harold, ngiti ng isang taong sanay na sa pagpapaikot ng mga babae. Bakit? Masaya naman ako dito. Walang nagdidikta sa akin kung anong gagawin ko. Tsaka, mas maraming options dito. Options? Tumawa pa si Chelsea ng bahagya. Ilang options na bang dumaan sa buhay mo, ha, Mr. De La Vega? Inikot ni Harold ang kanyang mata. Hindi ko na mabilang, Chelsea. Wala namang seryoso eh. Just having fun. Tsaka, masyado pang maaga para magseryoso. I'm only 25. Sa totoo lang, ang salitang seryoso ay wala sa bokabularyo ni Harold. Ang pag-aaral na dapat sana niyang tinapos ay matagal niya nang binaliwala. Ang paghahanap ng trabaho, hindi niya kailangan. Ang pinaka-kinaabalahan niya lang ay ang pag-inom, pag-party at ang pagpapalit ng babae. Wala ka bang balak na mag-settle down? I mean, your family owns a huge company sa Philippines. Hindi ba sila nag-aalala sa'yo? Usisa ni Chelsea habang nag-order ng isa pang cocktail na halatang mahal. Nag-aalala? Syempre, oo.
Pero hindi naman nila ako kayang pigilan. Sagot ni Harold bago sumandal sa upuan. Ang gusto nila, umuwi na ako at maging seryoso sa buhay. Pero hindi ako interesado. Ang totoo niyan, ang mga magulang ni Harold na sina Ricardo at Elena ay hindi lang nag-aalala. Galit na sila. Araw-araw tumatawag sila at halos sumigaw sa phone dahil sa mga balitang umaabot sa kanila. Balitang palagi siyang may kasamang bagong babae. Balitang minsan ay nauuwi sa gulo. At minsan ay napapabalita pa sa mga gossip sites sa Philippines. Harold, kailan ka ba magtitino? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Anong tingin mo sa buhay? Isang laro lang? Ito ang madalas na marinig ni Harold mula sa kanyang ama. Anak, mag-isip ka naman. Hindi ka namin pinag-aral sa Amerika para lang maging sikat kang babaero. Kailangan mo nang umuwi at harapin ang responsibilidad mo. Ito naman ang laging sinasabi ng kanyang ina. Pero sa bawat tawag, puro lang oo at sige ang sagot ni Harold. At kinabukasan, babalik na siya sa kanyang dating gawi. Pakiramdam niya habang malayo siya sa Pilipinas, malaya siya sa obligasyon. Ang pera, hindi nauubos. Kaya ang mga problema na hindi niya iniintindi. Alam mo Harold, you're too detached, sabi ni Chelsea at sumimsim sa kanyang cocktail. Para kang walang pakialam sa buong mundo. Wala naman talaga akong pakialam, Chelsea. Bakit ko pa kailangang mag-alala? Ang buhay, diba dapat i-enjoy lang? Ang totoo, hindi lang naman pambababae ang problema ni Harold. Ang pagiging masungit at mayabang niya ay sumasabay pa sa mga bisyo niya. Hindi siya sanay na may sumasaway sa kanya at hindi siya sanay na may nag-uutos. Kaya naman mas gusto niya sa Amerika, kung saan wala siyang obligasyon kundi ang sarili niyang kaligayahan. Hindi rin matatawaran na pagiging seryoso ng mga magulang ni Harold sa sitwasyon. Ang kanilang negosyo ay may matinding kalaban. Si Don Luis Sandoval, ang may-ari ng kumpanyang kakompetensya ng negosyo nila. Matagal nang naghihintay ng pagkakataon na pabagsakin ang mga De La Vega. At ang pambababae at kawalang seryoso ni Harold ay nagiging malaking liability sa kanilang pamilya. Isang beses, may babaeng inireklamo si Harold sa pulis dahil sa harassment, na nasettle lang dahil sa impluwensya at pera ng pamilya niya. Kaya naman naging mas matindi ang pag-aalala ng mga De La Vega. Kailangan mo nang umuwi, Harold. Bulong na Mr. De La Vega sa phone noong nakaraang araw. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan. Masisira lang ang pangalan ng pamilya natin. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon dito. Okay lang ako, pa. Huwag niyo na ako intindihin. Sagot naman ni Harold habang nagmamadali ng umalis sa apartment ng isang babae. Pero ang mga magulang niya ay desidido na. Kailangan nilang mapauwi si Harold. Ngayon na. Natatakot sila na baka gamitin ang kalaban ng mga kahinaan ni Harold laban sa kanila. Harold, let's go na. Sa apartment mo na lang tayo dumiretso. Aya ni Chelsea na halatang nagpaparamdam na. Ngumiti naman si Harold. Sure, pero don't expect too much. Hindi ako into serious relationship. Remember? At doon na nagtapos ang gabi ni Harold sa isang bedroom na hindi niya pag-aari. Kasama ang babaeng bukas makalawa ay hindi niya na maaalala ang pangalan. Ganon ang buhay ni Harold sa New York. Walang katapusan, paulit-ulit at walang kabuluhan. Habang naglalakad sila ni Chelsea sa kalye, nakita ni Harold sa kanyang phone ang isang urgent na message mula sa kanyang tatay. Harold, kailangan mo nang umuwi. Agad. May kailangan akong sabihin sa iyo na napakaseryoso. Hindi na to tungkol sa mga babae. Bumili na kami ng ticket mo. Bukas ng gabi ang flight mo. Wala nang pero-pero at walang mamaya ako maririnig sa iyo. Doon na naramdaman ni Harold ang bigat. Hindi na ito simpleng utos ng magulang. Mukhang may malaking problema talaga. Pero kahit may kaba, hindi pa rin niya maiwasang mag-isip. Sayang, may date pa naman sana ako bukas. Aniya sa isip. Ganoon kasama si Harold. Ang kanyang priorities ay laging nakatutok sa sarili niyang kaligayahan. What's wrong? Tanong ni Chelsea
habang nakatingin sa mukha ni Harold na medyo napalitan ng pag-aalala. Wala, may emergency lang sa bahay. Sagot ni Harold at isinilid ang phone sa bulsa. Halika na, huwag mo nang intindihan yan. Pero sa isip ni Harold, alam niyang hindi niya na kayang baliwalain ang tawag ng kanyang pamilya. Ang pambababae at ang pagiging playboy niya ay malapit nang magtapos. O sa tingin niya, pansamantala lang lahat ng to. Hindi niya alam na ang pag-uwi niya ay magiging simula ng pagbabago sa buong buhay niya. Isang pagbabago na mag-umpisa sa isang simpleng probinsyanang kasambahay na magpapabago sa buong pananaw niya sa pag-ibig. Masakit na sa balat ng sikat ng araw ng mga oras na yon. Umagat na at nakahiga si Harold sa king-size na kama sa apartment ni Chelsea. Ang araw ay tumatama na sa mamahaling kortina. Ang ulo niya ay kumikirot dahil sa hangover. Sa kanyang tabi, mahimbing pang natutulog si Chelsea na halos wala na siyang maalala kung paano sila umuwi. Ito ang tipikal na gabi ni Harold. Isang bar, maraming inuman at isang bagong babae. Walang commitment, walang drama, at walang follow-up. Ang kanyang buhay ay umiikot sa siklo ng pag-iwas sa responsibilidad. Tahimik siyang bumangon. Ininom ang isang basong tubig na nakita niya sa nightstand at sinimulang hanapin ang kanyang damit. Hindi niya kailangang magpaalam. Kadalasan, iniiwan na lang niya ang babae habang natutulog. O kaya naman ay nagpapadala ng text na, "Thanks for the night. See you around." Kahit kailan, wala siyang inalala kung ano man ang maramdaman ng babae. Siya si Harold, ang masungit at walang pakialam na lalaki. Habang nagbibihis siya, kinuha niya ang kanyang phone at muling binasa ang text ng kanyang ama. Ang seryosong tono ng message ay pilit na gumugulo sa kanyang isip. Bakit kaya? Ano bang kailangan nilang sabihin na sobrang seryoso? Hindi naman sila ganyan kadaling sumuko sa pagpapauwi sa akin dati . Sad ni Harold sa isip. Sa loob-loob ni Harold, meron siyang kaunting kaba. Hindi na sa kanyang sarili, kundi sa negosyo ng pamilya niya. Kahit papaano, alam niya ang tungkol sa matinding kalaban nilang si Don Luis Sandoval. Minsan nakarinig na siya ng usapan tungkol sa mga banta at pananakot. Pero palagi niya itong binabaliwala dahil mas nakatuon siya sa kanyang sariling kaligayahan. Pero may isang bagay na nagpapabigat sa kanyang damdamin, ang kaniyang mga magulang. Kahit na pinapakita niyang wala siyang pakialam, alam niyang nagmamahal at nag-aalala ang mga ito sa kanya. Ang pag-aalala nila ay totoo. At kung nagpadala na sila ng ticket na walang warning, ibig sabihin, seryoso talaga ang sitwasyon. Sumandal siya sa pader at nag-isip. Sa loob ng 3 taon, si Harold ay naging sikat sa social circles ng mga rich kids sa New York. Hindi dahil sa talino niya sa negosyo, kundi dahil sa dami ng babaeng nakakasama niya. Meron siyang listahan sa kanyang isip ng mga babae na tinatawag niyang The Flavors. Si Chloe, na isang art student na nakilala niya sa isang art gallery, tumagal sila ng 3 linggo dahil gusto ni Chloe ang mga designer clothes na binibili niya. Si Bianca, na isa namang waitress na taga-Brazil, 1 linggo lang sila at nagtapos ang makita ni Bianca na may iba siyang kasama. Hindi na siya nag-abalang magpaliwanag. Si Samantha, na isang filmmaker na masyadong intense. Ginawa niya itong muse kuno. Pero pagkatapos ng 2 araw, na-bored na siya sa kanyang mga kwento. Si Isabel, na isang tour guide na nakilala niya sa Paris. 1 night stand lang yon. Pero pinadalhan niya pa rin ng 1 dosenang rosas pag uwi. Para kunwari, gentleman siya. Si Chelsea, isang babaeng natutulog pa sa kabilang kama. Hindi niya sigurado kung anong trabaho nito. Pero maganda ang hubog ng katawan at easy to get. Iyon lang ang importante sa kanya. Meron pang marami. Halos hindi niya na makalala kung sinong huli at kung sino ang susunod. Ang dami ng babae ay proof sa kanya na may kontrol nga siya sa buhay niya. At proof na hindi siya nakatali sa kahit kanino. Kailangan ka na talaga umuwi. Sad ni Harold sa isip. Pero bago ako umalis, kailangan ko muna magpaalam na maayos. Hindi sa mga babae,
kundi sa buhay na nakasanayan niya. Nag-iwan siya ng note sa nightstand ni Chelsea at hindi nilang basta text. Chelsea, I had to leave. May flight ako mamayang gabi. Thanks for the night. Harold. Wala siyang sinabing paalam o mag-iingat ka o kahit na anong sweet na salita. Hindi niya kabisado yon at hindi siya interesado na matutunan iyon. Nang makalabas siya sa apartment building, naglakad siya papunta sa kanyang sasakyan. Doon niya nakita ang isang missed call mula sa kanyang ina. Tinawagan niya ito pabalik. Hello? Ma? Harold, sa wakas, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Hindi mo ba alam kung gaano kami nag-alala ng papa mo? Galit na may halong pagkahalala ang boses ni Elena. Kalma lang, ma. Kakaalis ka lang sa gym. Bakit ba? Ano ba talagang problema? Emergency ba talaga? Sagot ni Harold habang nag-iimbento ng dahilan. Oo, Harold. Grabe yung problema natin dito. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa phone. Basta, kailangan mong umuwi. Agad. Ang papa mo halos magkasakit na sa kakaisip sa'yo. Lalo na doon sa latest na balita na kumala tungkol sa'yo at dun sa babaeng nagre-reklamo. Napailing si Harold. Yun ba? Wala lang yun, ma. Nasettle na yun. Tsaka nag-iingat naman ako eh. Hindi ka nag-iingat, Harold. Kaya nga napagdesisyon na naming i-pull out ka na dyan. Delikado na sa'yo dyan. Baka mamaya gamitin pa ng mga Sandoval yung kawalang ingat mo laban sa atin. Doon na naramdaman ni Harold ang bigat ng pangalan ng kalaban. Okay ma, sige. Uuwi na ako. Mamayang gabi ang flight ko, tama? Oo, sige. Mag-iingat ka sa biyahe. Wala ka na ibang commitments dyan, ha? Diretsahin mo na yung airport. Bago pa man sumagot si Harold, ibinabana ni Mrs. De La Vega ang phone. Umupo si Harold sa kanyang sasakyan at tiningnan ang busy street ng New York. Ito na ang huling araw niya bilang certified playboy ng Amerika. Sige, uuwi na ako. Pero hindi ibig sabihin na magiging seryoso na ako. Sa Pilipinas, mas maraming babaeng maganda. Mas madali kong makukuha ang gusto ko. Aniya sa isip. Hindi pa rin nagbabago ang pananaw ni Harold. Ang pag-uwi niya ay isang forced vacation lang mula sa playground niya sa New York. Wala siyang balak na maging seryoso. Wala siyang balak na umayos. Hindi kalaunan, nagmaneho siya papunta sa kanyang apartment. Nag-empake at nagbadaling mag-ayos. Habang nag-empake, nahulog mula sa kanyang briefcase ang isang Polaroid photo. Larawan niya kasama si Chloe, ang art student. Nakatingin siya sa larawan ng ilang segundo. May bahagyang guilt na pumasok sa kanyang isip. Pero mabilis siya itong ipinilig. Wala akong kailangan na seryosohin. Itinapon niya ang larawan sa basurahan at inayos ang kanyang maleta. Kasabay ng mga mamahaling damit at pabango, bitbit niya ang kanyang masungit at babaerong ugali. Handang-handa na siyang umuwi at harapin ang kanyang mga magulang. At ang panibagong set ng flavors na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Pagdating niya sa airport bago siya mag-check-in, nag-send siya ng group text sa lahat ng mga babaeng posible niyang i-date sa New York. Hey, leaving NYC for a while. It's been fun. Text you when I get back. Take care. Wala na siyang binanggit na pangalan. Isang generic na message lang. Ganon siya kasimple at kasungit sa mga babae. Hindi alintana ako masaktan sila. Ang mahalaga, naka-move on na siya. Hindi niya alam sa oras na lumapag ang eroplano niya sa Pilipinas, ang mundo niya ay magbabago ng tuluyan. Hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pag-ibig na magpapatunay na ang isang masungit na playboy ay pwedeng magbago para sa isang simpleng babae. Alas 5, nasa airport lounge na si Harold habang naghihintay sa kanyang flight. Pero dahil napakaaga niyang nag-check-in dahil sa sobrang pagmamadali ng kanyang ina, meron pa siyang dapat 4 na oras bago sumakay ng eroplano. Ayos! Sabi ni Harold habang umiinom ng mamahaling scotch. Hindi pa pwedeng matapos ang gabi ko ng ganitong kaboring. Kahit alam niyang puwersahan ng pag-uwi niya at may problema, ang prioridad pa rin niya ay ang sarili niyang kaligayahan.
Wala na siyang isip ang future ng kanyang pamilya o ang banta ng kalaban. Ang iniisip lang niya ay kung paano niyang gagamitin ang huling oras niya sa New York. Tiningnan niya ang kanyang phone at nag-scroll sa kanyang mga contacts. Ilang saglit pa, nakita niya ang pangalan ni Sandra. Si Sandra ay isang flight attendant na nakilala niya noong isang buwan. Maganda, walang commitment at handang makipagkita sa maikling notice. Perfect. Nag-text siya kay Sandra. Hi Sandra, I'm at JFK. Flying back to Manila tonight. Wanna have a quick goodbye drink? My treat? Of course. Wala pa mang isang minuto ay nag-reply na agad si Sandra. Oh my God, Harold, you're leaving? Sure, why not? I'm just finishing a shift. Give me 30 minutes. I'll meet you sa The Blue Bar in Terminal 4, okay? Ngumiti naman si Harold. Ang tipikal na ngiti ng isang predator na nakakita ng biktima. Excellent. Bulong niya sa sarili. Pagdating ni Sandra, nakasuot siya ng uniform na kaakit-akit. Malaki ang ngiti ni Sandra. Halatang masaya siyang makita si Harold. Harold, bakit naman biglaan yata ang pag-alis mo? Akala ko ba magde-dinner pa tayo bukas? Bati ni Sandra at umupo sa tabi niya. May emergency sa Manila eh. Family business? Sagot ni Harold. Habang iniiskan ang buong katawan ni Sandra. Sayang, oo nga. Excited pa naman ako sa dinner natin. Nag-order sila ng cocktail. So, seryoso ba talaga yung emergency ninyo? Mukhang nagmamadali ka. Tanong ni Sandra na halatang nag-aalala. Hindi para sa emergency, kundi baka matagal siyang mawala. Slightly, pero alam mo na mga parents ko, masyadong OA. Sabi ni Harold at ininom ang scotch. Ang totoo naman yan, ayoko pa talaga umuwi. Kaya nga, hinabol pa kita para lang may kasama ako sa huling oras ko dito. Ang mga salita ni Harold ay puno ng charm na hindi naman totoo. At alam niya na effective yun. Si Sandra na attracted talaga sa kanya ay kinilig dahil sa sinabi niya. Wow, Harold, I'm flattered. Ibig sabihin man yan, special ako sa'yo? Tanong ni Sandra habang hinahawakan ng kamay ni Harold. Siyempre, ikaw lang nasa isip ko, Sandra. Sabi ko, hindi ako aalis na hindi malang nagpapaalam sa pinakamagandang babaeng nakilala ko dito. Ang lahat ng sinabi ni Harold ay scripted at walang malalim na kahulugan. Ang gusto lang niya ay atensyon ni Sandra at ang feeling na in demand pa rin siya. Ang totoo, kung hindi si Sandra ang available, kahit sino pang available ay kukunin niya. Ganon kasama ang kanyang ugali. Nagpatuloy sila sa kwentuhan. Nakaraniwan ay puro self-praise ni Harold at puro flattering comments si Sandra. Hindi ko alam kung paano ako magiging masaya sa Maynila. Boring doon. Wala akong kalayaan. Reklamo ni Harold na parang gusto lang makarinig ng comfort mula kay Sandra. Mawawala ka lang saglit sa akin, Harold. Promise mo, pagbalik mo, akong una mong tatawagan na. Pakiusap naman ni Sandra na parang may umaasa siyang seryosong commitment dito. Ngumiti naman si Harold. Pero hindi umaabot sa mata niya ang ngiti. Oo naman, promise. Kaya lang, baka matagalan ako ha. Ang dami ko kasing kailangang ayusin. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Harold ang vibration ng kanyang phone. May text mula sa kanyang ina. Harold, nasan ka na? Nag-text ang driver natin na nag-check-in ka na. Siguraduhin mo lang nasa lounge ka lang at walang ibang ginagawa, ha? Pagbalik mo dito, seryosohin mo ng buhay mo. Ayoko nang marinig ang kahihiyan na dala mo. Lihim na napabuntong hininga si Harold. Kahit nasa malayo siya, ramdam niya pa rin ang kontrol ng kanyang ina. Tinago niya ang phone at bumalik ang atensyon kay Sandra. Ang mga parents ko talaga, masyadong overprotective. Sabi ni Harold na parang nagrereklamo. Ilang oras pa ba ang flight mo, Harold? Pwede pa tayong mag-drive sa labas kahit saglit lang. Aya ni Sandra. Nadesididong samantalahin ang huling oras nila. Nag-isip si Harold. Sayang naman kung hindi ko na susulitin to. Wag na sa labas pero baka gusto mong samahan ako mag-duty free. Kailangan kong bumili ng presents para sa parents ko.
Sabi ni Harold habang may masamang plano sa isip. Ang totoo, hindi niya naman talaga kailangan ng regalo. Pero ang duty-free ay isang convenient na lugar kung saan maaari silang magkasarili na ng sandali. At bago siya sumakay ng eroplano, may alam siyang maliit na waiting area doon. Hindi kalaunan ay sumama si Sandra kay Harold. At habang naglalakad sila, parang wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid. Hinawakan niya ang kamay ni Sandra at pinisil ito. Para kay Harold, ito na ang finale ng kanyang Playboy days sa New York. Hindi ko maiwasang mag-isip, Sandra. Bulong ni Harold habang naglalakad sila sa aisle ng duty-free. Ano kaya mangyayari kung hindi ako umalis? Tumingin si Sandra sa kanya na may pag-asa. Baka maging seryoso tayo, Harold. Tumawa naman si Harold pero walang halong kaligayahan. Seryoso? Hindi ko alam ang salitang yan, Sandra. Ang alam ko lang, masaya ako kapag kasama kita. At iyon na ang huling pambobola na ginawa ni Harold. Sa loob ng isang waiting area na walang tao, sinamantala ni Harold ang sandali nila. Si Harold na walang respeto sa babae at walang sense ng commitment ay ginawa ang huling pagkakamali niya bago siya umalis. Pagkatapos ng maikling sandaling iyon ay bumalik sila sa lounge. Ang boarding announcement ay tinawag na. Time to go na, sabi ni Harold na parang walang nangyari. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Sandra. Mag-iingat ka, Harold. Huwag mo akong kalimutan. Never, sagot naman ni Harold at hinalikan si Sandra sa noo na para bang paalam sa isang kaibigan. Pero pagtalikod ni Harold, habang naglalakad siya patungo sa boarding gate, hindi niya na naisip si Sandra. Ang iniisip lang niya ay kanyang comfort sa first class at ang mahabang biyahe. Ang ginawa niya kay Sandra ay isa lang sa maraming sandali na nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat na maging seryoso. Nang umupo na siya sa eroplano, pinatay niya ang kanyang phone at sinara ang kanyang mga mata. Ang pag-uwi niya ay hindi malang nagpabago sa kanyang attitude. Siya pa rin si Harold, ang masungit na babaerong amo. Ang maniwala sa pag-ibig, malabo yon para sa kanya. Pero ang tadhana, minsan may sariling plano. At ang plano na yon ay maghihintay sa kanya sa Manila. Hindi sa glamour ng high society, kundi sa simple at tahimik na sulok ng kanilang bahay. Kasama ang isang probinsyanang kasambahay na magbabago sa buong mundo niya. Nasa first class cabin si Harold, ang lugar na sanay siya. Ang flight mula New York patungong Maynila ay brutal. Halos 16 na oras. Pero para kay Harold, ang first class ay parang private suite niya. Agad niyang tinawag ang flight attendant. Excuse me, may scotch ba kayong brand na to? Yung dapat chilled ha? Huwag yun akong bigyan ng ice sa matutunaw. Utos ni Harold na animong nagsisimula ng magsungit. Ang flight attendant naman na sanay sa mga demanding na pasahero ay ngumiti ng pilit. Opo sir, I'll check po. Gusto niyo po ba umorder ng meal? Ready na po ang dinner. Mamaya na lang, wala pa akong ganang kumain. Gusto ko lang ng scotch at peace and quiet. Sagot ni Harold at isinuot ang kanyang noise-cancelling headphones. Para kay Harold, ang buong flight ay isang inconvenience. Gusto na lang niyang matulog at kalimutan ang lahat ng drama sa New York at ang drama na naghihintay sa kanya sa Maynila. Habang iniabot ng flight attendant ang scotch, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Harold, ni hindi man lang siya nagpasalamat. Ganon siya ka-insensitive at kawalang galang sa mga taong nagsisilbi sa kanya. Enjoy po kayo sir. Just press lang po the button kung may kailangan pa po kayo. Saad ng flight attendant at umalis na. Isang oras pa lang lumipas sa biyahe at naiinap na si Harold. Kinuha niyang phone niya na naka-off dapat. Pero sinuway niya ang rules at nag-scroll sa kanyang Instagram. Puro larawan ng mga ex niya at mga babaeng nag-comment sa kanyang mga posts ang nakita niya. Ang dami ko palang naiwan sa New York. Saad niya sa isip bago bumuntong hininga. Ang dami ko pang kailangang balikan.
Pero kasabay ng pag-iisip na yon, bigla niyang naalala ang seryosong tono ng kanyang ama, ang tungkol sa kalaban at sa peligro. Hindi niya maiwasang mag-isip ng, bakit pa kasi ako naging ganito? Ang totoo, gwapo si Harold at mayaman. Maraming babae ang kusang lumalapit sa kanya. Dahil dito, lumaki ang kanyang ulo. Nasanay siyang nakukuha ang gusto niya, kaya hindi niya pinapahalagahan ng commitment o loyalty. Ang tingin niya sa mga babae ay parang laruan lang. Sa isang moment ng self-reflection na madalang mangyari, naisip ni Harold ang lahat ng babaeng sinaktan niya. Si Chloe na umiiyak sa gitna ng Fifth Avenue. Si Bianca na nag-text sa kanya na galit na galit. Si Sandra na umasa na babalikan niya. Pero ang sandaling yon ng guilt ay mabilis na nawala. Di ko naman sila pinilit Sila naman yung kusang lumalapit sa akin. Ganoon lang kasimple para kay Harold. Nang makatulog siya sa gitna ng flight, sumasagi sa kanyang panaginip ang mga mukha ng galit niyang magulang at ang mukha ng hindi niya kilalang kalaban. Ang stress na matagal niya nang iniwasan ay bumabalik na. Sa kabilang banda, sa Pilipinas, si Mrs. Elena de la Vega at Mr. Ricardo de la Vega ay nasa bahay. Gising na gising kahit madaling araw na. Nag-aalala sila. Ricardo, check mo nga ulit yung flight tracker. Dapat landing na yun, diba? Wala pa ring tawag Sabi ni Elena na palakad-lakad sa sala. Si Mr. de la Vega naman ay nakaupo sa sofa. Halos hindi makahinga. Kalma lang, Elena. On time yan, nakita ko sa app. Mga 30 minutes pa bago siya lumapag. Hindi ako makakalma. Paano kung may nangyari sa kanya sa airport? Paano kung may nag-aabang sa kanya doon? Sabi ni Elena na halos maiyak naman at nag-aalala. Ang takot nila hindi lang naman tungkol sa pambababae ni Harold, kundi mas tungkol sa kaligtasan niya. Si Sandoval, alam mo namang gagawa yun ng paraan para saktan tayo. Ang pinakamahinang link natin ngayon ay si Harold. Bulong ni Ricardo. Kaya nga. Kaya kailangan natin siyang protektahan. Kailangan nating makita siyang maging seryoso. Kailangan niya ng bagong focus sa buhay. Paliwanag ni Elena. Ang plano nila ay simple. I-lock down si Harold sa bahay at bigyan siya ng responsibilidad sa negosyo. Pero alam nilang hindi ito magiging madali. Kailangan ni Harold ng mas malalim na dahilan para magbago. Isang dahilan na hindi lang negosyo o utang na loob. Sana magbago na siya. Sana pagdating niya, makita niya kung gaano tayo nag-alala sa kanya. Sabi ni Elena. Magbabago yan, Elena. Kailangan lang niya ng tamang inspirasyon. Sagot ni Ricardo habang nakatingin sa larawan ni Harold noong bata pa siya. Hindi nila alam na ang inspirasyong hinihintay nila ay nasa bahay na nila, naghahanda para sa darating na araw. Ang bago at mahinhing kasambahay na si Gail. Nang lumapag na ang eroplano sa NAIA, agad na binuksan ni Harold ang phone niya. Bumungad sa kanya ang dosenang text mula sa nanay niya. Kalma lang ma, landing na ako. Text si Harold at naglakad na palabas. Paglabas niya sa gate, agad niya nakita ang driver nila. Si Mang Tony at ang security detail nila. Hindi niya gusto ang atensyon na binibigay sa kanya, pero wala naman siyang magawa. Sir Harold, welcome back po. Andito po ako. Halina po kayo, naghihintay na po ang parents niyo. Bati ni Mang Tony na masigla at masaya siyang nakauwi. Okay, huwag kang sumigaw Mang Tony, ang ingay mo. Masungit na sagot naman ni Harold. Habang nagmamaneho sila pa uwi, tahimik si Harold. Iniiskan niya ang kalsada ng Maynila. Iba ang pakiramdam kesa sa New York. Mas mainit, mas maingay, at mas maraming traffic. Ito na naman, ang boring ng buhay ko sa Pilipinas. Bulong niya sa sarili. Pagdating nila sa mansyon, agad siyang sinalubong ng galit at pag-aalala ng kanyang mga magulang. Harold, sa wakas! Sigaw ni Elena at niyakap siya ng mahigpit. Ouch, ma! Masyadong mahigpit! Reklamo ni Harold. Tiningnan siya ni Ricardo. Ang mukha ay seryosong seryoso. Diretso ka sa office ko, Harold.
May mahalaga tayong pag-uusapan. Ngayon na. Nakita ni Harold ang seryosong tingin ng ama. Alam niya na wala siyang kawala dito. Dito na mag-uumpisa ang iyakan at sigawan ng pamilya. Okay pa, pero pwede bang magpahinga muna ako? Kakagaling ko lang sa long flight. Pakiusap ni Harold. Hindi, ngayon na. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon mo ngayon na. Matigas na sabi ni Ricardo habang naglalakad si Harold patungo sa office ng kaniyang ama. Hindi niya man napapansin ang isang babae na tahimik lang na nagpupunas ng table sa dining area. Siya si Gail, ang bagong kasambahay. Mahinhing probinsyana na magiging susi sa pagbabago niya. Pero noong oras na yon, wala siyang pakialam. Bisa siya sa pag-iisip kung paano niyang kukontrahin ang utos ng kanyang ama at kung paano siya makakalabas ulit para maghanap ng bagong flavor sa Maynila. Dumiretso si Harold sa office ng kanyang ama. Ang office na iyon ay malaki. Punong-puno ng bookshelves at trophies. Mga patunay ng tagumpay na Ricardo de la Vega na matagal nang pinilit na tularan ni Harold, pero palagi niyang tinatanggihan. Pagpasok ni Harold, agad niyang nakita ang seryosong mukha ng kaniyang ama at ina. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng malaking bintana, habang si Elena naman ay nakaupo sa sofa. Halos maiyak na. Opo, Harold. Utos ni Ricardo. Ang boses ay malamig at matigas. Umupo si Harold. Nakahalukip-kip at walang bakas ang pagsisisi sa mukha. Naghahanda na siya para sa pagtatalo. So, ano po ba talagang emergency? Pinilit niyo ba akong pauwiin dito para lang sermonan ulit tungkol sa mga babae ko? Tanong ni Harold na halatang naiinip. Mabilis na lumapit si Ricardo at hinampas ang mesa ng malakas. Walang patumanggang sagot yan, Harold. Pambababae? Kahihiyan ang dinadala mo sa pamilya natin. Alam mo ba kung gaano kalaking epekto ng mga ginagawa mo sa negosyo natin? Business? Kaya ko naman bayaran lahat ng sira na ginawa ko pa. Huwag kayong mag-alala. Mayaman tayo, diba? Sagot ni Harold na tila nagbibiro. Hindi ito tungkol sa pera, Harold. Tungkol ito sa pangalan natin. Sa 3 taon mo sa New York, wala ka nang ginawa kundi mag-party, mag-aksaya ng pera, at magpalit ng babae na parang damit. Hindi mo nga tinapos ang kurso mo. Wala ka bang balak na maging seryoso sa buhay mo? Sumbat na Ricardo na halos nanginginig sa galit. Si Elena naman ay umiiyak na. Anak, parang awa mo na. Para kaming mamamatay sa pag-aalala sa'yo. Tingnan mo ang papa mo. Halos magkasakit na siya. Alam mo bang nag-aalala rin kami sa kaligtasan mo? Lalo na ngayon. Doon lumambot ang kaunting ekspresyon ni Harold. Kaligtasan? Bakit? Ano bang problema? Si Sandoval. Sagot na Ricardo at bumalik sa upo. Sinisira niyang reputasyon natin. Gumagawa siya ng paraan para sirain ang kumpanya natin. At tanyang pagiging playboy mo, ginagamit niya laban sa atin. Ha? Paano naman niya gagamitin? Tanong ni Harold na interesado na. May mga balita na kumakalat na galing sa kanila. Mga peking iskandalo na tungkol sa'yo. At ang pinakamasama, tinatakot kami na gagamitin nila mga babaeng dumaan sa buhay mo para idiin ka sa kung anong kaso. Kaya delikado ka, Harold. Sobrang delikado. Paliwanag ni Ricardo habang hinihimas ang kaniyang ulo. Doon lang naramdaman ni Harold ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa sermon lang. Tungkol ito sa kaligtasan ng kaniyang pamilya. So, anong gagawin ko? Tanong ni Harold na seryosong mukha. Uuwi ka dito, Harold. Mananatili ka dito. Hindi ka lalabas hanggat hindi na aayos ang gulo na to. Matigas na sabi ni Ricardo. I-deactivate ko lahat ng credit cards mo. Ipo-pull out ko lahat ng sasakyan na ibinigay namin sa'yo. Hindi ka makakalabas ng walang pahintulot namin. Natigilan si Harold. I-deactivate ang credit cards? Ngunit ito ang pinakamalaking parusa para sa kanya. At teka pa, hindi naman yata fair yan. Bakit niyo ako ikukulong sa bahay? Angal ni Harold.
Hindi ito pagkukulong, Harold. Proteksyon ito. Kailangan mong magbago. Kailangan mong maging seryoso. Kailangan mong tumulong sa negosyo. Galit na sabi ni Ricardo. Si Elena, bagamat umiiyak ay sumusuporta sa asawa. Tama ang papa mo, anak. Masyado na kami nag-aalala. Kaya kailangan mong tumigil sa pambababae. Kung meron ka lang sanang maayos sa girlfriend na kasama mo, hindi na sana kami ganyan kung mag-alala sa'yo. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Harold ang kinalaman ng kanyang pag-uugali at ng peligro na hinaharap ng kanilang negosyo. Pero ang pagpipilit sa kanya na magbago ay hindi niya matanggap. Sige pa, kung yan ang gusto ninyo, magsistay ako dito. Sabi ni Harold na matigas ang boses. Pero hindi ibig sabihin na magbabago na ako. Magbabago ka, Harold. Dapat kang magbago. Bulong ni Ricardo. Kailangan mo lang ng tamang inspirasyon. Tinapos si Ricardo ang usapan sa isang napakaseryosong mukha na wala ang lahat ng prestige ni Harold, na wala ang kalayaan niya. Siya ngayon ay nakakulong sa kanyang sariling mansyon. Paglabas si Harold sa office, galit siya. Galit siya sa mga magulang niya. Galit siya sa Sandoval. At galit siya sa sitwasyon na meron siya. Hindi ako magbabago. Saad sa isip ni Harold, hahanap ako ng paraan para makatakas dito. Naglakad siya pataas sa kanyang kwarto. Habang naglalakad, muli niyang nakita si Gail, ang bagong kasambahay na tahimik na naglilinis sa hagdanan. Si Gail ay nakayuko, mahinhing-mahinhin kung kumilos. Usal ni Harold sa isip bago umiling. Ano ba naman yan? Pati ba sa bahay ganyan pa rin ang mga katulong? Parang multo. Hindi mo lang tinapunan ng tingin ni Harold si Gail. Mas nag-iisip siya ng plano para makatakas. Si Gail naman napansin niya si Harold. Gwapo pa lang anak ng amo niya. Pero halata sa mukha nito ang pagkamasungit at pagkamayabang. Nahiya si Gail kaya lalo siyang yumuko. Ayaw niyang mapansin ng may-ari ng bahay. Ang pagkikita na iyon ay sandali lang. Walang kahulugan para kay Harold. Pero para sa kanyang mga magulang, ito na ang simula ng kanilang lihim na plano. 2 araw na si Harold sa loob ng mansyon. At sa 2 araw na yon, halos sumabog na siya sa inip at galit. Ang kanyang credit cards ay nakablock na. Ang kanyang drivers ay may matinding utos na huwag siyang ilabas ang compound ng walang pahintulot ni Mr. De La Vega. Parang bilanggo siya sa sarili niyang bahay. Nasa poolside si Harold, nakaupo at walang ginagawa kundi magreklamo sa sarili. Nakasuot siya ng swimming shorts at shades, pero ang isip niya ay puno ng inis. This is ridiculous. Para akong bata na pinarusahan. Hindi ko kailangan ng guard. Hindi ko kailangan ng lecture. Bulong niya sa sarili. Sinubukan niya na makipag-usap sa security guards. Sinuhula na ang driver nila, pero lahat sila ay takot sa kanyang ama. Seryosong-seryoso si Ricardo de la Vega sa pagkulong kay Harold. Kinuha ni Harold ang kanyang phone at sinubukan na mag-text sa mga kaibigan niya sa Maynila para mang-aya ng inuman o party. Guys, I'm back. House arrest. LOL. Can someone bring booze and some girls over? It's boring here. Hindi naman nagtagal, nag-reply ang kaibigan niyang si Miggy. Tol, seryoso ang mga parents mo, tumawag sa akin ng papa mo. Huwag daw ako magdala ng bisyo sa bahay niyo. Sorry pare, takot ako eh. Lalong nainis si Harold. Ini-stab na siya ng mga kaibigan niya dahil utos daw ng kanyang ama. Tingnan lang natin kung hanggang kailan sila magtitiis. Sabi ni Harold at inilubog ang paa sa pool. Samantala sa dining room, lihim na nag-uusap sina Ricardo at Elena. Pinapanood nila si Harold mula sa bintana. Kawawa naman ang anak natin. Sobrang boring na dito. Malungkot na sabi ni Elena. Pero kailangan niyang magbago, Ricardo. Lalo na ngayon
na sobrang delikado ang sitwasyon natin dahil kay Sandoval. Alam ko, Elena. Kaya nga kailangan nating simulan ang plano natin. Sabi ni Ricardo at hinawakan ng kamay ng asawa. Plano? Sigurado ka bang gagawin natin to? Paano kung malaman niya? Tanong ni Elena na nag-aalala. Hindi niya malalaman. Gagawin natin to ng dahan-dahan. Kailangan ni Harold ng isang dahilan para magbago. Isang inspirasyon na hindi pera o negosyo. Paliwanag ni Ricardo. At sa tingin mo ba, si Gail ang sagot? Tanong ni Elena na medyo curious. Oo. Napansin mo ba, Elena? Wala siya ng ugali ng mga babaeng nakilala ni Harold sa ibang bansa. Simple lang siya. Mabait at walang arte. Sagot na Ricardo. Nakikita ko sa kanya yung kabaitan na kailangan ni Harold. Kailangan lang natin silang paglapitin. Paano naman natin gagawin yan? Hindi nga niya pinapansin si Gail. Nandyan lang siya para magpunas ng mga gamit. Sabi ni Elena. Ngumiti si Ricardo. Kailangan natin gumawa ng sitwasyon na mapipilitan siyang makipag-usap kay Gail. Kailangan niya ng distraction sa boring na buhay niya. Tulad ng ano? Tanong ni Elena. Tulad ng mga gawaing bahay. O kaya, pagkain. Sagot ni Ricardo at tumawa ng mahina. Ang lihim na plano ng mga magulang niya ay nagsimula. Desidido ng mga magulang ni Harold na gamitin si Gail. Ang probensya ng maid para tulungan ng kanilang anak na magbago. Kinagabihan, nakita ni Harold ang isang platong may laman na suman na may latek sa mesa. Hindi siya kumakain ng suman dati. Na-curious siya. Sino nag-order nito? Tanong ni Harold sa isang butler. Si Ma'am Elena po, sir. Para daw po sa'yo. Sagot ng butler. Kinain naman ni Harold ang suman. Masarap. Ibang-iba sa mga desserts na nakain niya sa New York. Sino nagluto nito? Tanong ni Harold. Si Gail po, sir. Galing daw po siya sa probinsya at magaling daw po siya gumawa ng mga kakanin. Sagot ng butler. Doon lang pumasok sa isip ni Harold ang pangalan na Gail. Gail. Iyon ang pangalan ng tahimik na kasambahay. Kinabukasan, nakita ni Harold si Gail sa likod ng bahay na nagdidilig ng halaman. Nakasuot siya ng simpleng damit. Mahinhing-mahinhin kung kumilos. Nilapitan ni Harold si Gail nang walang pag-aalanlangan. Hindi dahil interesado siya, kundi dahil gusto niyang malaman kung paanong ginawa ang suman. Hoy! Tawag ni Harold na masungit pa rin ang tono niya. Agad naman na napatigil si Gail sa pagdidilig at lumingon kay Harold. Namutla siya nang makita si Harold na nakapamulsang lumapit sa kanya. Sir Harold, pasensya na po. Hindi ko po alam na nandyan kayo. Sabi ni Gail bago yumuko. Huwag kang mag-sorry. May itatanong lang ako. Ikaw ba yung nagluto ng suman kagabi? Tanong ni Harold ng diretsyo. Opo sir, ako po. Sagot ni Gail na hindi pa rin tumitingin sa mata niya. Pwede mo bang lutuin ulit mamaya? Gusto ko ng marami. Utos ni Harold. Opo, sige po sir. Sabi naman ni Gail. Tsaka, ano bang pangalan mo? Tanong ni Harold kahit alam niya na. Gusto lang niyang malaman kung gaanong nahihiya kung makipag-usap si Gail sa kanya. Gail po sir. Gail Mercado. Sabi ni Gail. Okay, Gail. Sige na. Bumalik ka na sa loob. Sabi ni Harold at umalis na. Ikatlong linggo ni Harold sa house arrest. Ang kanyang galit at pagkainip ay unti-unting napapalitan ng kawalang gana sa lahat. Wala siyang magawa. Ang kalaro niya lang ay yung internet na pinapahina pa yung speed ng daddy niya para hindi siya makapag-download ng mga pelikula na hindi niya makontak ang mga kaibigan niya. Sa bahay, palagi niya nakikita si Gail.
Ang mahinhing kasambahay na gumagawa ng masarap na suman. Lagi siyang nakayuko, nagpupunas o di kaya nagwawalis ng tahimik. Isang hapon, naglalakad si Harold sa library ng kanilang mansyon. Isang malaking silid na puno ng lumang libro na hindi niya kailanman binasa. Naghahanap lang siya ng distraction para mawala yung boredom niya. Nang pumasok siya, nakita niya si Gail na nakaupo sa isang sulok na malapit sa bintana. May hawak si Gail na lumang comics. Hindi siya naglilinis. Mong hindi niya malang napansin si Harold na pumasok sa loob dahil masyado siyang distracted sa pagbabasa. Napakunot ang noon ni Harold. Bakit siya nagbabasa habang nagtatrabaho? Hindi ba dapat ay naglilinis siya? Doon lumabas ang masungit na ugali niya at agad na nilapitan si Gail na hanggang ngayon ay hindi malang nag-angat ng tingin sa kanya. Hoy, Gail, ano ba yan? Hindi ba dapat naglilinis ka? Binabayaran ka para magtrabaho, hindi para magbasa. Sabi ni Harold na matigas ang boses. Agad naman napatayo si Gail at halatang nagulat. Mabilis siyang itinago ang comic sa likod niya. Namutla siya nang makitang nakakunot ang noon ni Harold noong mga oras na yon. Sir Harold, pasensya na po. Tatapusin ko na po ito. Sorry po talaga. Sabi ni Gail na yumuko at halos hindi makatingin sa mata niya. Anong binabasa mo dyan? Tanong ni Harold na curious na pero masungit pa rin. Kahit nahihiya, itinuro ni Gail ang comics na halos luma na. Ito po, lumang comics lang po. Nakita ko po sa isang mga lalagyan ng libro. Dinampot ni Harold ang comics at tinignan ang cover. Doon lang nagbago ang ekspresyon niya. Teka, Reader's Digest to ah. Archie and Jughead? Sabi ni Harold na malambot ang tono. Archie and Jughead. Ang paborito niyang comic character noong bata pa siya. Wala mang may alam sa kanyang pamilya na gustong-gusto niya ang comics na yon. Ito ang naging escape niya noon sa stress ng kanyang mayamang buhay. Opo, Sir, Archie and Jughead po. Sabi ni Gail na nakita ang pagbabago sa mukha ni Harold. Bakit mo binabasa yan? Gusto mo si Jughead? Tanong ni Harold na nakalimutan niya na masungit siya kanina. Nag-angat ng tingin si Gail. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mata nila. Opo, sir. Sabi po kasi nila, parang bata raw yung hilig ko. Pero gusto ko po talaga yung mga kwento niya. Nakakawala po ng pagod. At doon nagsimula ang koneksyon nilang dalawa. Ang masungit na amo at ang mahinhing kasambahay. Pareho silang may lihim na pagmamahal sa isang lumang comics na walang nakakaalam. Ako rin. Gusto ko yan. Sabi ni Harold at hindi niya sinasadya ang sinabi niya. Naging natural lang. Talaga po, sir? Tanong ni Gail na lumabas ang bahagyang ngiti sa mukha niya. Ang unang ngiti na nakita ni Harold sa kanya. Oo, paborito ko yan. Dati. Pero wala akong kaibigan na gustong-gusto yan kaya tinago ko na lang. Paliwanag ni Harold na parang nakikipag-usap na ngayon sa kaibigan at hindi sa isang kasambahay. Ako nga rin po Wala pong may alam na gusto ko yan sa probinsya. Kaya po nagulat ako nang may Reader's Digest na comics kayo dito. Sabi ni Gail. Biglang nagbago ang mukha ni Harold. Nakakita siya ng bagong distraction sa kanyang boring na buhay. Teka, Gail, pwede mo bang ipahiram sa akin yan? Tanong ni Harold. Opo, sir. Sige po. Sa'yo naman po ito Sagot ni Gail at iniabot ang comics. Hindi mo na muna kailangan maglinis Sige na, magbasa ka na lang muna. Ayoko ma-stress ka. Puro nilis na lang kasi nakikita ako sa'yo. Sabi ni Harold. Nagulat si Gail. Hindi niya ina-expect na ganyan siyang kakausapin ng masungit na amo. Salamat po, Sir Harold. Sige na, mamaya magkwentuhan tayo tungkol dyan. Sabi ni Harold at umalis na hawak ang Jughead comics.
Hindi niya namalayan, pero nagbago ang mood niya. Hindi na siya masungit. Naramdaman niya ang pagka-excite na matagal niya nang hindi nararamdaman. Samantala, lihim naman na nakikinig ang kanyang ina, si Elena, sa isang sulok. Naririnig niya ang buong pag-uusap ng dalawa tungkol sa comics. Archie and Jughead? Hindi ko alam na gusto pala ni Harold yan. Pero nag-usap na sila. Gumana ang plano ni Ricardo. Bulong ni Elena sa sarili at natawa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Rose Dayondon from Kuwait, Dolly Thomas from Bloomington, USA, at Shalala Ventura from Saudi Arabia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at nang ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Agad niyang tinawagan ng kanyang asawa. Ricardo, gumana. Nag-uusap na sila. Tungkol sa Jughead Comics. Sabi ni Elena sa telepono. Nakita ko nga sa CCTV, Elena. Yung comics na yun, yan ang susi. Sabi ko na nga ba, may common ground sila. Sagot na Ricardo na tuwang-tuwa. Sige na. Ngayon, kailangan na natin gumawa ng mas malaking paraan para lalo silang magkasama. Ha? Tulad ng ano? Tanong ni Elena. Gawaing bahay na kailangan niya ng tulong ni Gail. O di kaya mag-order tayo ng maraming ingredients para sa kakanin. Kailangan ni Harold ng mas maraming oras kasama si Gail. Sabi ni Ricardo. Mula nang matuklasan ni Harold at Gail ang common ground nila sa Jughead Comics, nagbago ang dynamic nila sa bahay. Ang masungit na si Harold ay may kausap na ngayon. At ang tahimik na si Gail ay may kakampi na. Ang una nilang ginawa ay magbasa ng magkasama. Isang hapon, nakita ni Harold si Gail na nag-aayos sa mga lumang libro sa library. Gail, tapos ka na ba sa Jughead issue number 43? Tanong ni Harold habang naglalakad patungo sa kanya. Ay, opo Sir Harold, nandun po sa mesa. Sagot ni Gail na hindi naman gaanong nahihiya ngayon pero mahinhin pa rin. Nakakatawa po yung part na nagtago siya sa cabinet para hindi siya makita ni Betty. Ngumiti naman si Harold. Ang ngiting natural lang at walang halong kalokohan. Isang tunay na ngiti. Oo nga, sobrang gutom talaga niya no? Pero yung favorite ko dyan yung part na nakita ni Archie si Jughead na may daladalang 2 pizza. Isa para sa sarili niya, tapos isa ulit para sa sarili niya. Sabi ni Harold at tumawa ng malakas. Tumawa rin si Gail pero mahinhin lang. Kagabi ko pa po iniisip yan, sir. Ang cute niya nga talaga. Lalo na yung mukha niya kapag nagugutom. Doon na sila nagsimulang maging malapit. Madalas na silang nag-uusap at nagtatawanan. At ang topic nila ay hindi lang tungkol kay Jughead, kundi pati na rin sa simplisidad ng buhay sa probinsya ni Gail at ang kakaibang high society drama ni Harold sa ibang bansa. Talaga? Nagpapatakbo ka ng kalabaw? Tanong ni Harold na nakanganga habang nakikinig sa kwento ni Gail tungkol sa kanilang sakahan. Opo sir, kahit babae po ako, natuto po akong magsaka. Masarap po sa probinsya, tahimik at malinis yung hangin. Sabi ni Gail na nakalimutan niya na ang amo niya si Harold. Wow, ibang-iba sa New York eh. Ang alam ko lang gawin nun, mag-taxi tsaka mag-party. Sabi ni Harold at naramdaman niya ang kakaibang hiya sa sarili niya. Ito ang unang beses na nakita niya yung kahalagahan ng simple at hirap ng buhay. Samantala, sa office naman ni Ricardo,
Tuwang-tuwa sila ni Elena sa pagbabago ni Harold. Nakita mo ba, Ricardo? Ngumiti na siya. At tunay na ngiti iyon. Kay Gail lang siya nagkaganyan. Sabi ni Elena habang pinapanood ang CCTV monitor na nakatutok sa library. Sabi ko na sa'yo, Elena, kailangan lang niya ng tamang inspirasyon. Sagot naman ni Carlo. Ngayon, kailangan lang nating dagdagan ng oras nila para lalo silang magkalapit. Agad silang gumawa ng plano. Ang unang planong naisip nila ay tungkol sa kakanin. Tinawag ni Elena si Gail nang sandaling makita niya ang dalaga na nagpapahinga sa paglilinis. Gail, alam kong magaling ka sa mga kakanin. Marami kaming bisita bukas, kaya gusto namin magluto ka ng 10 klase ng kakanin. Medyo marami yon, kaya kailangan mo ng tulong. Opo ma'am, sige po. Kaya ko naman po yan kahit ako lang po. Sabi ni Gail. Hindi. Kailangan mo ng tulong. Gusto kong tulungan ka ni Harold. Utos ni Elena na halos hindi mapigil ang kilig. Po? Si Sir Harold po? Nagulat na tanong ni Gail. Oo. Sabi ko sa kanya, kailangan niyang matuto kung paanong mag-bake bilang part ng training niya sa negosyo. Alam mo na, business skills. Paliwanag ni Elena. Habang sinasadya ang pagsisinungaling. Kaya kailangan mo siyang turuan, Iha. Siguraduhin mong magkasama kayo sa kusina ngayong hapon. Ang pangalawang plano naman na ginawa nila ay ang utusan sila na mag-asikaso sa hardin. Nang sandaling makita ni Ricardo na si Harold ay nakaupo na sa sofa at nagsi-cellphone, doon na siya nagdesisyon na tawagin ito para mag-utos. Harold, naka-house arrest ka dito. Kaya kailangan mo magkaroon ng responsibilidad sa buhay na to. Mula ngayon, ikaw na ang responsible sa garden. Magdidilig ka araw-araw at magpuputol ng mga damo. What? Gardening? Pa, hindi ko naman trabaho yan. May hardinero naman tayo Angal ni Harold. Wala akong pakialam. Kailangan mong masanay yung sarili mo sa trabaho na hindi tungkol sa party. Tsaka kailangan mong tulungan si Gail sa pag-aalaga ng mga halaman. Magkasama kayo magdidilig. Utos na Ricardo na walang apela. Si Gail naman. Bakit siya lagi? Tanong ni Harold na naiinis. Dahil siya lang naman yung nakakaalam. Huwag ka na magreklamo. Go, ngayon na. Utos na Ricardo. Kahit naiinis, sumunod na lang si Harold. Ayaw niyang makumpiska pati yung phone niya kung hindi siya susunod. Pumunta si Harold sa kusina nang nakasimangot. Nakita niya si Gail na nag-ayos ng ingredients para sa suman at puto. Sabi ni Ma, kailangan kitang tulungan dito. Sabi ni Harold na mayabang ang tono. Ano ba yung gagawin ko? Basta wag yung madumi, ha? Sir Harold, wag na lang po kaya. Kaya ko naman po ito Nahihiyang sabi ni Gail. Hindi. Gusto nga ni Mama na magtrabaho ako. Sige na, ano ba yung una? Sabi ni Harold. Tinuruan naman ni Gail si Harold kung paano magbalat ng saging at maghalo ng galapong. Natural lang na awkward si Harold. Ang kamay niyang sanay sa wine glass at steering wheel ngayon ay nakahawak sa malagkit na galapong. Teka Gail, ang lagkit. Hindi ko ata ito kaya. Reklamo ni Harold. Tumawa si Gail na hindi naman sinasadya. Kaya niyo po yan, sir. Huwag niyo lang po isipin na mahina kayo. Nang marinig ni Harold ang pambibiro ni Gail, hindi niya maiwasang mapangiti. Sige na nga, turuan mo ako. Sa loob ng kusina, halos 1 oras silang magkasama. Nagkakwentuhan sila tungkol sa mga paborito nilang kakanin at kung paanong ginagawa ang mga ito. Doon lang napansin ni Harold na si Gail ay iba sa mga babaeng nakilala niya noon. Walang arte, walang hinihinging pera, at masaya siyang kasama. Dahil kay Gail, unti-unting naglaylo si Harold sa pambababae. Wala na siyang panahon mag-isip ng mga babae niya sa New York. Wala na siyang panahon na mag-isip kung paanong tumakas. Ang isip niya ngayon ay nakatuon lang kay Gail at sa kakanin. 1 linggong lumipas at ang ugnayan ni na Harold at Gail ay lalong lumalalim. Hindi na ito tungkol sa amo at kasambahay,
Nagiging magkaibigan na sila sa ilalim ng lihim na pagpaplano ng mga magulang ni Harold. Araw-araw, palagi silang magkasama. Minsan sa hardin, minsan naman sa kusina, at madalas sa library. Nagbabasa ng Archie and Jughead o nagtatawanan sa mga simpleng bagay. Isang hapon, inutusan ni Elena si Gail na ayusin ang mga lumang gamit sa bodega. Nagbigay ito ng perfect na opportunity kay Ricardo. Harold, kailangan mo ulit na magtrabaho. Tulungan mo si Gail sa bodega. Mabigat yung mga kahon doon at hindi niya yung kaya mag-isa. Utos na Ricardo kay Harold. Sige na nga pa. Kailangan ko ba talagang araw-araw akong utusan? Reklamo pa ni Harold pero walang galit sa tono. Alam niya na magkikita sila ulit ni Gail. Pagdating niya sa bodega, nakita niya si Gail na nanihihirapan sa isang malaking kahon. Teka Gail, huwag mong itulak yan. Masisira yung likod mo. Sabi ni Harold at agad siyang lumapit para tulungan ito. Salamat Sir Harold. Mabigat po talaga. Sabi ni Gail na nakita ang pag-aalala sa mukha ni Harold. Ayos lang yan. Trabaho to, diba? Para may excuse akong hindi mag-swimming. Biro pa ni Harold. Sa loob ng bodega, habang naglilipat sila ng kahon, nagkwentuhan sila. Alam mo Gail, nakakatawa ka. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko sa New York. Sabi ni Harold ng diretsyo. Bakit naman po, sir? Tanong ni Gail na nahihiya. Kasi sila, puro designer brands ang pinag-uusapan. Puro party, puro pera. Pero ikaw, masaya ka na sa Reader's Digest at mga halaman. Paliwanag ni Harold. Tsaka hindi mo ako tinitingnan na parang credit card ako. Natahimik si Gail. Hindi po ako ganyan, Sir Harold. Ang importante po sa akin, tahimik ang buhay at masaya ang trabaho ko. Kaya nga iba ka. Alam mo ba dahil sa'yo, hindi ko na iniisip yung mga babae ko sa New York. Sabi ni Harold na seryoso na ang tono. Iyon ang unang pagkakataon na inaamin ni Harold sa sarili niya at kay Gail na nawawala na siya ng interes sa pagkababaero niya. Napansin talaga ng mga magulang ni Harold ang pagbabago. Naging mas kalmado si Harold. Hindi na siya sumisigaw at palagi siyang nakangiti kapag kasama si Gail. Isang umaga, naabutan ni Elena si Harold sa poolside na nagbabasa ng isang libro na hindi tungkol kay Jughead. Anak, nagbabasa ka na? Tanong ni Elena na tuwang-tuwa. Oo ma, tungkol sa pag-iingat ng mga halaman. Tinuro kasi sa akin ni Gail na kailangan ko daw malaman yung sakit ng halaman. Sagot naman ni Harold. Natigilan si Elena. Ang anak niya, interesado na sa halaman at tumutukoy na kay Gail. Harold, ayos ka lang ba talaga? Hindi ka na naiinis dito sa bahay? Tanong ni Elena. Hindi na gaano ma. Masaya naman akong kausap si Gail. Nawawala yung pagkainip ko. Sabi ni Harold bago ngumiti. Ganun ba? O sige anak, masaya kami makita kang ganyan na masaya. Sabi ni Elena at niyakap ang anak. Pagkatapos nilang mag-usap, ay hindi na nagdalawang isip pa si Elena na tawagan ng asawa niya na may galak sa boses at animong tuwang-tuwa. Ricardo, sobrang bilis ng epekto. Nagbago na si Harold. Hindi niya na naaalala yung mga pambababae niya. Lagi pa nakangiti. Yung topic niya palagi tungkol sa halaman at kay Gail. Sabi ni Elena na tuwang-tuwa. Sabi ko na sa'yo Elena, kailangan lang natin ng tamang babae na magpapatino sa kanya. Walang makakatulong sa kanya kung hindi si Gail lang. Sabi ni Ricardo na walang ibang nagawa ng mga oras na yon, kung hindi ang umiti. Ngayon, kailangan na nating i-level up yung plano. Nang sandaling makahanap ng tiyempo at nang makita ni Ricardo si Gail na nag-aasikaso sa kusina, hindi na siya nagdalawang isip pa na tawagin ito. Gail, may importante kang trabaho bukas. Kailangan mo bumili ng espesyal na ingredients sa palengke. Sa malayo para sa lulutuin ko. Wala kasing ganyan dito. Sige po Sir Ricardo, kaya ko po yan. Sabi ni Gail. Hindi, delikado dyan sa may palengke. Kailangan mo ng kasama. Isasama mo si Harold.
Utos ni Ricardo na may lihim ng ngiti. Po? Si Sir Harold po? Nagulat si Gail. Oo. Kailangan niyong matuto kung paanong bumili ng ingredients para sa negosyo namin. Alam mo na, inventory skills. Paliwanag ni Ricardo. Sige na, magkasama kayong pupunta. Huwag ka mag-aalala. May bodyguard naman kayong kasama sa likod lang ng sasakyan. Pagkatapos ng usapan, inutusan ni Harold ang driver na ihanda ang sasakyan. Hindi na nagtanong kung bakit kailangan niyang sumama kay Gail. Ang tanging iniisip niya lang ay makita si Gail sa labas ng mansyon para sana makatakas siya. Pero ito na yung pagkakataon niyang makasama si Gail sa labas ng bahay. Gail, ready ka na ba? Sabi ni Papa pupunta tayo sa palengke. Tanong ni Harold na masigla ang boses. Opo, Sir Harold, tara na po. Sabi ni Gail na halatang kinakabahan pero masaya. Habang nasa sasakyan sila, nagtatawanan sila tungkol sa mga eksena ni Jughead sa comics. Hindi na napansin ni Harold na nakalimutan niya na ang tungkol sa pambababae. Wala na siyang pakialam sa mga text at tawag mula sa mga babae niya dati. Ang biyahe papunta sa palengke ay halos 1 oras. Pero para kina Harold at Gail, mabilis na lumipas ang oras dahil sa kwentuhan nila. Si Gail ay nagkwento tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kainan ng kakanin. Habang si Harold naman ay nagkukwento tungkol sa stress ng pagiging rich kid at pressure ng kanyang pamilya. Alam mo Gail, mahirap maging De La Vega. Palaging may pressure na kailangan mong magpakita ng success sa lahat. Kaya nga, mas pinili ko muna mag-enjoy sa New York. Kasi sa bahay, tsaka sa mga utos ni Papa, nasistress ako. Sabi ni Harold habang nakatingin sa labas. Pero Sir Harold, hindi naman po masama yung maging successful, diba? Ang importante, masaya ka sa ginagawa mo. Sabi ni Gail sa mahinahong boses. Masaya? Ngayon lang ako nagiging masaya, Gail. Nang makalala kita. Sabi ni Harold at tiningnan si Gail ng diretso sa mata. Namala si Gail sa inakto ng boss niya bago siya nahihiyang nag-iwas ang tingin dito. Salamat po, Sir Harold. Pagdating nila sa palengke, nakita ni Harold ang ibang mundo. Maingay, masikip, at may kakaibang kamoy ng sariwang isda at gulay. Si Harold na sanay sa mamahaling grocery store sa Amerika ay hindi alam kung saan liningon. Ang dami namang tao dito. Bulong ni Harold. Opo sir, dito po kasi sariwa yung mga paninda. Sabi ni Gail bagong umiti. Si Gail ang naging tour guide ni Harold sa palengke. Tinuruan niya si Harold kung paanong mamili ng malunggay, kung paanong kilatisin ang sariwang hipon, at kung paanong makipagtawaran sa tendera. Gail, dapat pa talaga nating tawaran yung presyo? Bayaran na lang kasi natin ang tama. Sabi ni Harold na nahihiya. Ay hindi po Sir Harold, lalo na po sa probinsya. Parte po ng tradisyon ng tawaran. Sige po, subukan ninyo. Sabi ni Gail at tinulak siya ng bahagya. Si Harold naman kahit na mayabang at masungit dati ay sumunod kay Gail. Nang makita niya si Gail na tumawad sa presyo ng gata ng niyog, natuwa siya. Parang bata si Harold na natututo ng bagong laro. Wow Gail, ang galing mo! Nakuha mo talaga yung gusto mo! Sabi pa ni Harold na nakangiti. Madali lang po yan, sir. Kailangan lang po ng konting tapang. Sagot ni Gail bago tumawa. Habang naglalakad sila, hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang kamay. Nagkatinginan sila. Mabilis na binawi ni Gail ang kamay niya habang namumula. Pero si Harold, naramdaman niya ang kakaibang kilig na hindi niya naramdaman kahit kailan sa mga babaeng na date niya dati. Ang feeling na ito, iba. Mas malalim, mas totoo. Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong sila ni Elena ng may ngiti sa labi. Kamusta ang pamimili? Nakuha ba ninyo lahat ng kailangan? Tanong ni Elena habang sinusuri ang mukha ng anak niya. Okay lang ma, masaya. Ang galing ni Gail makipagtawaran. Hindi ko alam na ganyan siya kagaling.
Sabi ni Harold na masigla ang boses. Natigilan si Elena. Ang anak niya, pinupuri ang maid. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, may inanunsyo si Harold sa kanyang mga magulang. Pa? Ma? May sasabihin lang sana ako. Nagkatingin na naman sina Ricardo at Elena habang kinakabahan. Baka nagre-rebelde na ulit si Harold. Ano yan, anak? Tanong na Ricardo. Napagdesisyonan ko po na hindi na ako babalik sa New York para sa mga babae ko. Seryoso na ako sa buhay ko dito. Sabi ni Harold ng matapang. Talaga, Harold? Totoo ba yan? Tanong ni Elena na halos umiiyak sa tuwa. Oo, ma. Wala na akong interes sa kanila. Ang babaero niyong anak, naglilaylo na. Biro pa ni Harold bago ngumiti. Na-realize ko na mas may sense ang buhay ko ngayon dito sa Pilipinas. Hindi niya na sinabi ang dahilan, si Gail. Pero alam naman na ng kanyang mga magulang kung sino ang dahilan. Umiiyak si Elena at niyakap si Harold. Salamat, anak. Salamat. Masaya ako para sa iyo, Harold. Pero kailangan mong patunayan yan, sabi ni Ricardo. Simula bukas, tutulungan mo ako sa opisina. Tuturuan kitang maging isang responsableng negosyante. Sige pa, gagawin ko lahat. Sagot naman ni Harold. Natupad na nga ang pangarap ng mga magulang ni Harold. Hindi na babaero ang kanilang anak. Ang kailangan lang talaga nila ngayon ay hintayin na umamin si Harold ng kanyang nararamdaman para kay Gail. Naging abala naman si Harold sa bagong trabaho niya sa opisina ng kanyang ama. Araw-araw, maaga siyang umaalis at umuwi ng pagod. Pero ang pagod na ito ay iba sa pagod niya sa pagpaparty dati. Ito ay pagod na ng may katuturan. Pero kahit naabala siya, palagi niyang iniisip si Gail. Hindi siya nagtatagal sa opisina. Ang oras niya ay nakatuon lang sa pagbabalik sa mansyon para makita si Gail. Napansin naman ng mga magulang niya ang kakaibang ritmo niya sa pang-araw-araw niya. Isang hapon, habang nagre-review si Harold ng financial reports, nagsalita ang kaniyang ama. Masyado ka naman yata nagmamadaling umuwi, Harold. May date ka ba? Tanong na Ricardo habang humingiti ng lihim. Wala pa, gusto ko lang magpahinga. Sagot ni Harold pero namumula ang muka. Magpahinga? O makita si Gail? Biro pa ni Ricardo. Pa, ano ka ba? Sabi ni Harold. Pero tumawa siya. Oo na, gusto ko na siyang makita. Siya kasi nagpapawala ng stress ko. Abay, kung ganyan pala, kailangan mong i-maximize ang oras mo sa kanya. Dahil gusto mo siya, kailangan mo siyang tulungan sa trabaho. Sabi ni Ricardo, habang lihim na nagpaplano. Kinabukasan, inutusan ni Elena si Gail na mag-ayos ng lumang storage room sa second floor na ginawang home office ni Harold. Gail, kailangan mong ayusin yung mga papeles dyan sa office ni Harold. Sobrang gulo na. Utos ni Elena. Pero may kaunting problema. Alam mo na, mahilig yan si Harold sa mga babae dati. Kaya kailangan mong ayusin yung mga lumang gamit niya. Pero huwag kang magtataka kung may makikita kang mga larawan o kung ano pa. Ang totoong plano ni Elena ay para makita ni Gail ang pagbabago ni Harold. Na itinapon niya na lahat ng alaala ng kanyang pagkababaero. Nang pumasok si Gail sa home office ni Harold, nakita niya nga ang maraming kalat, mga papeles, lumang sports gear at ilang kahon na galing pa sa New York. Sinimulan ni Gail ang pag-aayos ng tahimik. Habang nag-aayos, nakita niyang isang kahon na may nakasulat na NYC Mementos. Kinakabahan si Gail pero binuksan niya ito. At doon niya nakita ang ilang Polaroid photos ni Harold kasama ang iba't ibang mga babae. May nakayakap, may nakangiti. Halatang mga girlfriend ni Harold dati. Naramdaman naman ni Gail ang kurot sa puso niya. Alam niyang babaero si Harold pero masakit pa rin makita ang mga larawan. Pero sa ilalim ng mga larawan, nakita niyang isang note na nakaipit. Ito ay mula kay Harold. Past is past. No more distractions. Gail is different. Natigilan si Gail. Nanghina ang tuhod niya. Hindi niya alam kung para sa kanya ba yon o para sa sarili niya.
Pero ang mga salitang yon ay nagdulot ng malaking kagalakan sa puso niya. Ang plano ni Elena ay nagtagumpay nga ng todo. Pagdating ni Harold sa home office niya, nakita niya si Gail na nakatayo sa gilid ng desk niya. "Gail, nandito ka pala. Pasensya na, sobrang gulo dito," sabi ni Harold. "Ayos lang po, Sir Harold. Inayos ko lang po yung mga papeles ninyo," sabi ni Gail. Teka, nakita mo ba yung kahon dyan? Yung may mga lumang gamit ko?" tanong ni Harold. "Opo, Sir Harold. Nakita ko po. Ito po yung mga pictures," sabi ni Gail habang iniaabot ang mga Polaroid. Nagulat si Harold. Hindi niya akalaing nakita ni Gail ang mga pictures niya. "Gail, alam mo yung mga yan, nakaraan na yan," paliwanag ni Harold na halatang nahihiya. "Wala na akong pakialam sa mga yan. Nakita ko po yung note niya sa ilalim ng mga pictures," sabi ni Gail at ngumiti. Namula naman si Harold. Iyon ang personal note niya sa sarili niya. Yan? Oo, para sa sarili ko yan," sabi ni Harold. "Kasi, iba ka, Gail. Nawala lahat ng gusto ko dati, nagdahil sa'yo." Hindi niya sinabi na gusto niya si Gail, pero naiintindihan naman ni Gail ang ibig niyang sabihin. Sige na po, Sir Harold, magtatrabaho na po tayo. Tulungan ko po kayo sa mga papeles," sabi ni Gail. Magkasama silang nagtrabaho sa office. Si Harold na sanay umorder lang ng babae para mag-entertain sa kanya, ngayon ay nakikipagtulungan na sa trabaho sa isang babae. Ang pagpasok ni Gail sa buhay niya ay animong nagbigay talaga ng purpose at meaning sa buhay niya. Isang buwan na ang lumipas ang matapos ang lahat. Ang relasyon ni na Harold at Kay ay umabot na sa awkward pero sweet na stage. Para kay Harold, hindi na siya nagtatago ng feelings niya kay Gail. Hindi niya lang ma-articulate dahil hindi siya sanay sa seryosong pag-ibig. Si Gail naman ay halatang kinikilig sa mga simpleng bagay na ginagawa ni Harold. Hindi na kailangan ni Harold ng utos mula sa kanyang ama para makasama si Gail. Siya na mismo ang gumagawa ng paraan para makasama ang dalaga sa bahay man o sa home office niya. Isang umaga, naabutan ni Harold si Gail na nagpupunas sa mga plato sa kusina. "Gail, kumain ka na?" tanong ni Harold na malambing ang tono. "Opo, Sir Harold, tapos na po. Nagsisimula na po ako magtrabaho," sabi naman ni Gail. "Teka, may dala pala akong kape para sa'yo," sabi ni Harold at inaabot ang paborito niyang coffee na alam niyang gustong-gusto rin ni Gail. Walang ibang nagawa si Gail kung hindi ang kuhanin nito bago itong umiti sa amo niya. "Salamat po, Sir Harold. Hindi na po dapat kayo nag-abala pa," sabi na Gail pero nakangiti siya. "Wala yon. Gusto ko lang yan ibigay sa'yo," sabi ni Harold at umupo sa gilid ng mesa. "Tsaka gusto ko lang makipagkwentuhan. Ang boring sa opisina eh. Iba kapag kasama kita." Araw-araw ganyan si Harold. Nagdadala ng kape, nagpapakita ng Jughead comics na binili niya o kaya naman hinihintay si Gail na matapos sa pagdidilig para makasama siyang maglakad sa garden. Sina Ricardo at Elena naman ay halos mamatay sa kilig sa mga nakikita nila. Palagi silang nakasilip sa bintana o nanonood sa CCTV. "Tingnan mo, Elena, nagdala pa ng kape si Harold para kay Gail. Ang sweet talaga ng anak natin," sabi ni Ricardo na tuwang-tuwa. "Oo nga, Ricardo. Hindi ko akalain na magiging ganyan siya ka-gentleman sa isang babae. Wala na talaga yung babaero niyang ugali," sabi ni Elena. "Pero mukhang hindi pa sila umaamin sa isa't isa. Kailangan natin silang tulungan ulit." Gumawa ulit ng paraan si Ricardo. Pinuntahan niya si Gail habang nagdidilig ito. "Gail, may kailangan akong pabor sa'yo," sabi ni Ricardo. "Ano po yon, Sir Ricardo?" "Kahit ano po," sagot naman ni Gail. "Alam mo ba na abala si Harold sa opisina? Pero gusto ko sanang malaman niya yung history ng pamilya namin at yung mga mahahalagang artifacts na nandito sa bahay. At gusto ko, ikaw ang mag-tour sa kanya," sabi ni Ricardo habang may lihim ng ngiti. "Po? Ako po? Hindi po ba dapat kayo ang magkwento?" tanong ni Gail na nahihiya. "Ay mas maganda sana kung ikaw.
Mas makikinig siya sa'yo, sabi ni Ricardo. Sige na, ngayon na hintayin mo na siya sa living room. Sinunod ni Gail ang utos ni Ricardo. Nang dumating si Harold, nakita niya si Gail na nakatayo sa tabi ng isang lumang portrait ng mga ninuno nila. Gail, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Harold. Inutusan po ako ni Sir Ricardo na itour po kayo dito sa bahay para malaman niyo daw po yung history ng pamilya ninyo? Sabi ni Gail. Nako, nang iinis na naman si Papa. Bulong ni Harold pero ngumiti siya. Sige na nga. Pero huwag ka magkaalala, hindi ko yan tinuturing na trabaho. Siguro date na lang natin to. Namula naman si Gail sa sinabi niya. Hindi kalaunan, doon na nagsimula ang kakaibang museum tour nila. Habang nagtuturo si Gail ng mga lumang gamit at mga larawan, palaging nakatingin si Harold kay Gail. Hindi niya pinapansin ang mga gamit. Si Gail lang ang pinapansin niya. Gail, ang ganda ng boses mo. Kahit nagkakwento ka tungkol sa lumang plato, ang ganda pa rin pakinggan ng boses mo. Sabi ni Harold na pabulong. Sir Harold, huwag niyo naman po akong asarin. Sabi ni Gail na nahihiya. Hindi ako nang aasar, Gail. Seryoso ako. Sabi ni Harold. Doon na naramdaman ni Gail na hindi na ito laro. Hindi na ito trabaho. May nararamdaman na si Harold para sa kanya. Malinaw na para sa kanila yung pagbabago ni Harold simula nang bumalik siya sa Pilipinas, galing ng ibang bansa. Ang dating masungit, mainipin at babaerong amo ay naging sweet, attentive at focused na sa trabaho. At kay Gail. Isang gabi habang nakarelax si Harold sa kanyang silid, nakita niya sa kanyang social media ang isang message mula kay Sandra, ang flight attendant na huli niyang kasama sa New York. Dahil nakakonect na ulit yung internet niya dahil sa good behavior niya, na-reach niya si Sandra. Harold, heard you're back in Manila. I'm flying there next week for a layover. Let's catch up. We can finally have the dinner we talked about. Dati, ang message na ito ay agad na sinasagot ni Harold ng yes. Ito ang type niya. Maganda, easy, at walang commitment. Pero ngayon, iba na. Tinignan ni Harold ang message ng ilang segundo. Hindi niya naramdaman ang dating kilig. Ang naiisip niya lang ay si Gail. Ang tawanan nila sa palengke. Ang init ng kamay ni Gail nang magdikit ang mga kamay nila. Napakagatlabi na lang si Harold. Ayaw niyang sirain ang pagbabago niya. Lalo na ngayon na malapit na si Gail sa kanya. Hi Sandra, thanks for reaching out. But I'm really busy here. I'm focusing on the family business. And I don't think I can make it. Take care. Wala na siyang emoji o flirting na ginagamit. Seryosong-seryoso ang sagot niya. Ito ang tuluyang pagtanggi ni Harold sa kanyang pagkababaero. Nang makita ni Sandra ang reply, nagulat siya at nagpadala ng, Wow, you changed. What happened? Hindi na nag-reply si Harold sa chat niyang iyon. In-unfollow niya na si Sandra at ginawa niyang private ang account niya. Tapos na ang chapter na iyon ng buhay niya. Sina Ricardo at Elena naman ay hindi tumitigil sa pagpapalapit sa kanilang anak at kay Gail. Alam nilang nakalaylo na si Harold sa pambababae, pero gusto nilang magkaamina na sila. Isang hapon, nagpanggap si Elena na may sakit sa kanya. Aray, Harold, ang likod ko. Parang naipit, hindi ko na kaya. Sigaw ni Elena sa sala. Agad namang tumakbo si Harold pababa. Ma, ano pong nangyari? Aray, hindi ko kaya. Kailangan ko mag-apply ng gamot sa likod ko. Pero hindi ko maabot. Sabi ni Elena habang sumasandal sa sofa. Harold, tawagin mo si Gail, dali. Siya lang nakakaalam kung paano to gawin. Tumakbo naman si Harold sa kusina at tinawag nga si Gail. Gail, si Mama masakit daw yung likod niya. Kailangan mo siyang tulungan. Pagdating ni Harold at Gail, nakita nila si Elena na nakahiga sa sofa. Nahalatang umaarte. Gail, pakiusap. Ikaw na lang mag-apply ng ointment sa likod ko. Alam mo na, yung papa mo busy sa office. Sabi ni Elena. Pero Gail, baka mahirapan ka. Harold, tulungan mo nga si Gail. Ikaw ang maghawak ng kamay niya habang naglalagay siya ng gamot.
Natigilan naman si Gail. Maghawak ng kamay? Nahihiya si Harold, pero gusto niyang sundin ang utos ng kanyang ina. Dahan-dahan sinimulan ni Gail ang pagmamasahe sa likod ni Elena gamit ang ointment. Nakaupo si Harold sa tabi ni Gail at mahinang hinahawakan ng kamay ni Gail. Gail, okay ka lang? Tanong ni Harold na malambot ang tono. Opo, Sir Harold. Kaya ko po ito. Sabi ni Gail, pero sobrang bilis ang tibok ng puso niya dahil magkahawak ang kamay nila. Si Elena, habang umaarte na sumasakit ang likod, ay nagsasalita na para bang nagbibigay ng advice. Alam mo, Gail, sana makakita si Harold ng babaeng katulad mo. Yung simple, mabait, at marunong mag-alaga. Kasi yung anak ko, nagbago na yan dahil may inspirasyon na siya. Sabi ni Elena habang patingin-tingin kina Harold at Gail. Lalong namula si Gail. Alam niyang sinasadya iyon ni Elena. Sige na Harold, pwede ka nang tumulong kay Gail na mag-ayos sa mga kutsara sa kusina. Kailangan niya mag-relax muna. Ang ganda kasi ng masahe mo, sabi ni Elena at kininditahan si Harold. Naintindihan ni Harold ang ibig sabihin ng nanay niya. Nagbibigay ng chance si Elena para magkasama ulit sila ni Gail. Tara na, Gail. Aya ni Harold. Hindi niya naman binitawan ang kamay ni Gail hanggang makarating sila sa kusina. Mahigit 2 buwan ang nakafocus si Harold sa negosyo ng kaniyang pamilya at ang kaniyang nararamdaman para kay Gail ay mas lalo lang na namumukadkad. Naging partner niya si Gail sa lahat. Sa trabaho, sa garden, at sa pag-aaral ng Jughead Comics. Isang gabi, galing si Harold sa opisina. Pagod na pagod dahil sa meeting tungkol sa bagong deal na seryosong kalaban ng Sandoval Group. Ang hirap talaga makipagnegosyo sa mga Sandoval, Gail. Sinisiraan pa rin nila tayo. Reklamo ni Harold habang umiinom ng kape sa ginawa ni Gail. Kaya niyo po yan, Sir Harold. Matalino po kayo. Saka, andito po kami para suportahan kayo. Sabi ni Gail na mahinahon ng boses. Salamat, Gail. Ibang-iba ka talaga. Kung wala ka dito, baka nagrebelde na ulit ako. Sabi ni Harold at tinawakan ng kamay ni Gail. Sa sandaling iyon, ramdam ni Gail ang nararamdaman ni Harold para sa kanya. Tunay at walang kaartehan. 11:00 na ng gabi, tulog na sina Ricardo at Elena. Si Harold ay gising pa. Nag-work sa home office niya. Habang si Gail naman ay nasa kanyang kwarto na nasa ground floor kasamang ibang domestic staff. Biglang may malakas na kalabog na narinig mula sa likod ng mansyon. Sumunod ang tunog ng basag na salamin. Agad na napabangon si Harold. Alam niyang hindi ito ordinaryong nakawan. Alam niyang maaaring may koneksyon ito sa Sandoval. Mabilis siyang lumabas ang office at tinawagan ng security guards. Pero wala siyang narinig na sagot. Alam niyang may masamang nangyari. Samantala, narinig ni Gail ang kalabog. Nag-iisa siya sa kwarto. Pero, hindi siya natatakot. Ang una niyang inisip ay si Harold. Agad na lumabas si Gail ng kwarto at nakita ang 2 lalaking nakasuot ng bonnet. Umakyat sa hagdan patungo sa second floor kung saan ang kwarto ni Harold. Agad na lumabas si Gail ng kwarto at nakita ang 2 lalaking nakasuot ng bonnet. Umakyat sa hagdan patungo sa second floor kung saan ang kwarto ni Harold. Sino yan? Huwag kayong umakyat! Sigaw ni Gail kahit nanginginig ang boses. Hindi siya pinansin ng mga lalaki. Ang target nila ay si Harold. Walang pag-aalinlangan pumunta si Gail sa kusina at dinampot ang pinakamalaking kawali na nakita niya. Tumakbo siya pataas para protektahan si Harold. Si Harold naman ay nasa kabilang banda, pumasok sa kwarto ng kanyang mga magulang para siguraduhin na ligtas sila. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang gisingin ng mga ito at saka balaan. Pa, magtago kayo. May pumasok sa bahay. Nang makita ng 2 lalaki si Harold, agad silang lumapit. May hawak silang mga pamalo. Ikaw ba si Harold de la Vega? Sumama ka sa amin.
Wala kang papatungan ng kamay. Sigaw ng isa. Nag-away si Harold at ang dalawang lalaki. Kahit sanay siya sa gym, dalawa sila at may pamalo pa. Halos mabalian si Harold nang magsimula ng mga ito na atakehin siya. Nang akmang hahampasin na si Harold ng pamalo sa ulo, biglang dumating si Gale. "Wag!" sigaw ni Gale at malakas na hinampas ng kawali ang likod ng isa sa mga lalaki. "Aray! Sino ka? Buwisit!" sigaw ng lalaki na halos matumba. Doon lang nagkaroon ng pagkakataon si Harold. Sinipa niya ang isa at agad na hinila si Gale. "Gale, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na!" sabi ni Harold na nag-aalala. Hindi ko po kayo iiwan," sabi ni Gale at muli niyang hinampas ng kawali ang ikalawang lalaki. Dahil sa gulat at sakit, tumakbong palabas ang mansyon ng dalawang lalaki. Ang misyon nila ay kuhanin si Harold. Hindi nakipag-away sa isang babaeng may hawak na kawali. Ligtas na si Harold. Sinalo siya ni Gale na halos sinihingal. "Gale, ayos ka lang ba? Bakit mo ginawa yun? Paano ka naging ganyang katapang? Paano kung may nangyaring masama sa'yo?" tanong ni Harold habang hinihingal. Dahil hindi ko po kayong makita kayong masaktan," sabi ni Gale habang umiiyak sa takot at relief. Doon lang naramdaman ni Harold ang tindi ng pagmamahal ni Gale sa kanya. Isang babae na handang sumuong sa peligro para sa kanya. Hindi iyon pera o yaman. Tunay na pagmamahal iyon. Hinalikan ni Harold si Gale sa noo. "Salamat, Gale. I owe you my life." Ligtas na sila. Pero alam ni Harold, ito na ang simula ng seryosong gulo na kailangan nilang harapin. Nang bumaba sina Ricardo at Elena, nakita nilang kaguluhan at sina Harold at Gale na magkayakap. "Harold, anak, ano nangyari?" tanong ni Elena na nag-aalala. Ikinuwento ni Harold ang lahat. Kung paano siyang inatake at kung paano siyang naligtas ni Gale gamit ang kawali. "Gale, salamat anak. Salamat sa pagliligtas mo sa anak namin," sabi ni Ricardo habang niyayakap si Gale. Tiningnan naman ni Harold si Gale. Ito na ang tamang panahon para sa pag-amin niya sa lahat. "Ma, Pa, may sasabihin ako," sabi ni Harold hawak ang kamay ni Gale. "Mahal ko si Gale. Siya yung babaeng nagbabago sa buhay ko. Hindi na ako babaero at seryoso na ako sa kanya." Umiyak si Elena sa tuwa. "Alam namin anak, alam namin." Ngumiti si Ricardo. "Yan ang gusto kong marinig. Welcome sa pamilya, Gale." Isang taon matapos ang atake, ang buhay ni Harold at Gale ay ganap nang nagbago. Si Harold ay naging ganap na responsableng vice-presidente ng De La Vega Group at si Gale naman ay hindi na isang kasambahay. Isa na siyang babaeng minamahal ng dati niyang masungit na amo. Ang relasyon nila ay seryosong-seryoso. Ipinaglaban ni Harold si Gale sa lahat ng taong tumutol, lalo na ang mga high society friends ni Elena. Pero ang katapangan ni Gale noong pinasok sila ng bahay at ang malaking pagbabago ni Harold ang nagpatunay na walang makakatalo sa kanilang pagmamahalan. Si Ricardo de la Vega naman ay nagtagumpay sa negosyo laban sa mga Sandoval. Salamat sa sipag at focus ni Harold. Pagkatapos na nangyaring insidente sa bahay nila, agad na nagpakasal sina Harold at Gale. Gusto ni Harold na protektahan si Gale sa lahat ng legal na paraan at gusto niyang patunayan sa mundo na siya ang pinili niya. Ang kasal ay simple lang, ayon sa gusto ni Gale pero elegante, ayon naman sa gusto ni Elena. Ginanap ito sa hardin ng mansyon, sa gitna ng mga halaman na inaalagaan nilang dalawa. Napakaganda ni Gale sa kanyang simple at eleganteng wedding dress. Si Harold naman hindi maalis ang ngiti sa mukha. Hindi na siya yung dating masungit na lalaki dahil tuluyan na siyang nagbago. Sa reception, nagbigay ng speech si Harold. "Salamat sa lahat ng nandito," sabi ni Harold habang hawak ang kamay ni Gale. "Marami akong pagkakamali dati. Masyado ako naging babaero, mayabang at masungit. Pero sa loob ng bahay na to,
Nakilala ko ang isang babae na nagpabago sa buhay ko. Tiningnan ni Harold si Gail. Gail, ikaw yung nagbigay ng meaning sa lahat ng ginagawa ko. Ikaw yung nagturo sa akin na mas mahalaga ang suman kesa sa mamahaling wine. Na mas mahalaga ang Jughead Comics kesa sa New York parties. Mahal na mahal kita. Umiyak si Gail at niyakap si Harold. Pagkatapos ng reception, naghahanda na si Harold at Gail para sa kanilang honeymoon. Pumunta si Ricardo at Elena sa kwarto nila para magpaalam. Anak, ingatan mo si Gail ha. Huwag mo na siyang iiwan. Sabi ni Elena. Opo ma. Hindi na po. Sagot naman ni Harold. Ngumiti si Ricardo. May sasabihin kami sa inyo, Harold, Gail. Pero huwag kayong magagalit. Ano po yun pa? Tanong naman ni Harold. Alam niyo, yung pagdating ni Gail dito sa bahay at yung paglapit niyo sa isa't isa, hindi yun aksidente. Sabi ni Ricardo habang nakatingin kay Elena. Nagulat sina Harold at Gail. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Gail. Kami nagplano ng lahat, iha. Saad ni Elena at ngumiti ng malawak. Nang makita namin yung pagbabago mo, Harold, at yung pagiging mabait ni Gail, gumawa kami ng paraan. Pinilit ka naming mag-garden, magluto, magbasa ng Jughead Comics para lang magkasama kayo at magkaroon kayo ng oras sa isa't isa. Ang lahat ng mga utos, lahat ng mga ginawa ninyo, lahat yun kami ang may gawa. Sabi ni Ricardo bago tumawa. Kasi alam namin na ikaw, Harold, kailangan mo ng isang babaeng makakatulong sa'yo na magbago. At si Gail naman, ang nakita namin makakapagpabago sa'yo. Natigilan si Harold pero hindi siya nagpakita ng galit. Ang totoo, natuwa siya. Kayo talaga, ma, pa. Sabi ni Harold at niyakap sila. Kahit plinano niyong lahat. Salamat pa rin sa inyo. Kung hindi dahil sa plano ninyo, hindi ko makikilala ang asawa ko. Tinignan ni Harold si Gail na ngayon ay wala ng ibang nagawa kung hindi ang mapangiti na lamang. Kahit pinili tayong magkalapit ng mga magulang ko, yung nararamdaman ko sa'yo, lahat ng yon ay totoo. Ngumiti naman si Gail. Oo, Harold, totoo lahat ng yon. Nakangiting niyakap naman ni Harold ang kanyang asawa ng mahigpit. Ang masungit na si Harold agad nang nakita at nalaman ang totoong ibig sabihin ng pagmamahal sa kasambahay na tumulong sa kanya. Ang sabi nga nila, ang pag-ibig daw ay walang pinipiling estado sa buhay. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag natagpuan mo ang tamang inspirasyon at tao. At yon ang nangyari kay Harold at kay Gail. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!